Ang pagiging owner ng sasakyan o motorsiklo ay dapat maghatid ng comfort at convenience sa pamumuhay ng mga motorista. Hindi dagdag na pasanin o problema. Ngunit na maglabas kamakailan ang LTO ng Administrative Order Number VDM-2024-046 tungkol sa mga bagong proseso at ang mga multang kaakibat pag hindi sumunod sa bagong regulasyon ng pag-transfer ng ownership ng nabili o nabintang sasakyan ay nagdulot ng mga alalahanin. Ayon sa mga riders, mas naging komplikado at mabigat ang proseso. Kaya't nabuhayan ang lahat nang magbigay ng mga suhestyon si Congressman Busita sa isa sa mga public consultations na ginawa ng LTO. Kumusta mga katuto? Sa bidyong ito, hayaan ninyo akong i-summarize ang mga suhestyon ni Congressman Busita na may layuning gawing mas simple at mas maayos ang sistema para sa lahat. Administrative Order Number VDM 2024-046. May isa na akong video na komprehensibong tumalakay sa Administrative Order Number VDM-2024-046 na nagtatakda ng mas mahigpit na mga timelines. Bagamat layunin nitong mapabuti ang sistema, madaming may agam-agam na madali itong maipatutupad dahil sa kasalukuyang problema sa sistema ng bentahan ng mga sasakyan at motorsiklo. Simulan na natin. 1. Implementation Moratorium. Una, nanawagan si Congressman Busita na suspindihin ang pagpapatupad ng bagong kautusan sa loob ng 1 taon. Ang moratorium na ito ay magbibigay ng sapat na panahon sa lahat ng stakeholders tulad ng LTO na makapagpatupad ng isang epektibong kampanya sa impormasyon at upang mabigyan ng panahon ang mga owners ng sasakyan at motorsiklo na makapaghanda at makasunod na walang takot sa multa. 2. Extended Compliance Period. Batid ng lahat na hindi madaling proseso ang pag-aasikaso ng mga dokumento, lalo na sa mga ibang LTO offices na may mabagal na sistema. Iminungkahi niyang pahabain ang deadline para sa mga bumili sa pag-transfer ng ownership mula 20 days hanggang 90 days. Mas makatao ito at magbibigay ng mas mahabang panahon para makasunod ang mga hindi pa nakaproseso ng pag-transfer ng ownership. 3. Seller Accountability. Sa kasalukuyan, may multa ang nagbenta kapag hindi kaagad na ipaalam sa LTO ang transaksyon sa itinakdang panahon. Ayon kay Congressman Busita, dapat ang responsibilidad ay nasa bumibili matapos ang transaksyon at hindi na dapat bigyan ng alalahanin o multa ang nagbenta. 4. Uniform Penalties. Binigyang din ni Congressman Busita ang pantay na penalidad o multa sa lahat na klase ng sasakyan. Sa ganitong proseso, walang motorista ang madidihado o magiging patas ang pagpapatupad ng batas. 5. Amnesty for Second-Hand Vehicles. Para sa mga owners ng second-hand vehicles, iminungkahi niya ang pagbibigay ng amnesty. Mapoprotektahan ito ang mga owners ng sasakyan o motorsiklo laban sa retroactive na multa para sa mga hindi pa na-transfer ang ownership bago pa man ipatupad ang nasabing kautusan. 6. Equitable Enforcement. Ipinanukala din ng butihing congressman ang pantay na pagpapatupad ng batas sa lahat na klase ng sasakyan, kotse man o motorsiklo upang maiwasan ang diskriminasyon. 7. Extension of HPG Clearance Validity. Ang validity ng PNP SPG clearance ay 7 days lamang. Ipinanukala ni Congressman Busita na gawing 1 buwan ito upang bigyan ng sapat na panahon ang mga owners ng sasakyan at motorsiklo na matapos ang kanilang proseso. 8. Insurance Flexibility. Iminungkahi din niya na huwag pilitin ang mga nagpoproseso ng transfer of ownership na kumuha lamang ng insurance mula sa mga kumpanya sa LTO offices. Ang pagbibigay ng mas madaming pagpipilian ay magpapataas ng kompetisyon at benepisyo sa publiko. 9. Simplified Registration Process. Kapag magkaibang region ang original registration at transfer, ang responsibilidad ng confirmation of registration ay madalas na napupunta sa taong nagpoproseso ng transfer. Ipinapanukala ni Congressman Busita
na gawing trabaho na ito ng LTO upang mas mapagaan ang proseso. 10. Dedicated lanes for transfer of ownership. Upang mabawasan ang siksikan at magbigay ng mas maayos na serbisyo, iminungkahi din ni Congressman Busita ang pagtatayo ng mga dedicated lanes para lamang sa transfer of ownership ng sasakyan sa mga LTO offices. 11. Good faith undertakings. Sa mga nabiling sasakyan na may problema o kulang sa mga dokumento, iminungkahi niya ang sistema ng good faith undertaking upang mapadali ang proseso ng pag-transfer ng ownership mula sa kasalukuyang owner ng sasakyan o motorsiklo bilang patunay na ang sasakyan ay lehitimo at walang kasong kinasangkutan. 12. Remote registration options. Panghuli, iminungkahi ni Congressman Busita na hindi na kailangang personal na pumunta ng LTO office ang owner ng sasakyan o motorsiklo o gawing posible ang remote registration. Isang hakbang ito patungo sa modernisasyon at kaginhawaan. Ang mga panukalang ito ni Congressman Busita ay isang komprehensibong hakbang upang gawing mas makatao, maayos, patas at efficient ang proseso ng paglilipat ng ownership ng sasakyan. Sama-sama nating gawing mas magaan ang paglipat ng ownership ng mga nabili o nabentang sasakyan o motorsiklo. Ano ang opinyon mo tungkol sa mga panukalang ito? Ibahagi ang iyong saloobin sa mga komento. Hanggang sa muli mga katuto, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na video. Kung nakatulong sa inyo ang ganitong klaseng talakayan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa tuloy-tuloy na kaalaman sa road safety at mga batas na may kinalaman sa mga motorista. Ride safe and ride smart mga katuto.